Olivia, ito ba talaga ang lugar na yon? Ito ang nasa maps eh. O tingnan mo, tama naman tayo ng lugar. At di ba nagtanong din naman tayo kanina? Ito na yun. Oh, nasa na ba yung boyfriend mo ha? Pwedeng relax muna. Tinatawagan ko pa eh. Ang creepy dito. Tsaka, tingnan nyo naman. Parang napag-iwanan na yata ang bayang to. Tingnan nyo, mga tindahan oh. Napaka-judgmental mo talaga kahit kailan, Dana. Ako? Judgmental? Hello? Nagsasabi lang ako ng totoo, okay? At saka, totoo naman. Liv, nasa na ba yung jowa mo? Papunta na. Nako, nakaka-nostalgia naman to. Ganitong-ganito ang ambiyansa sa probinsya namin. Oo nga eh. Pero hindi naman talaga to bukid, di ba? I mean, semento pa naman ang daan. Tsaka mukha naman itong sentro. Ito nga yata ang sentro kaso di naman dito yung school na pagtuturuan natin. Saan pala? Sasakay pa tayo ng tricycle papunta sa talagang school. Pero susunduin naman tayo ni Larry. Kaya di na natin kailangan sumakay ng tricycle. Diyos ko lang ha. Sana naman maayos ang tutulugan natin, di ba? Ay, Liv, di ba may mansion naman si Larry? Bakit? Di na lang tayo doon. Hoy, Dana, ano ka ba? Maya ka nga. Bakit ba? Naniniguro lang naman ako, no? At least yung mansyon nakita ko na. At ang ganda niya. Malay ba natin kung ano yung tutulugan natin? Hello? Pinilit na nga lang tayong pumalit dito. Di pa nila pag-iisipang mabuti kung saan tayo ibabahay. Alam mo kahit kailan ka talaga eh. Bakit? Sino ba sa atin dito ang voluntary talaga ang pagpunta, ha? Sige nga. Hindi ko nga alam bakit pa sila nagpadala ng teachers dito eh. Hindi pa nga tapos ang investigasyon ko bakit nawala yung mga nauna sa atin. Oh, Dana, kalma. Alam mo, sana hindi ka nalang pumayag. Hindi yung kung kailan tayo nandito na, saka ka magrarant ng ganyan. Nagreklamo na ako sa head natin, no? Kaso ang siste, madedemote naman ako. Dahan tama na, okay? Lahat naman tayo rito hindi rin gusto to. Pero sige na, hayaan na natin. Total, tatapusin lang naman natin ang school year tapos aalis na rin tayo. Ay, sa wakas. Iba ka talaga, Liv. Ang ganda ng grade ng jowa mo. Sige na, yung mga gamit nyo ayusin nyo na. Hi, babe. Ang sweet naman. Shh, tumikil ka nga. Hi, Larry. Opo. Magandang gabi sa inyo. Babe, ito pala ang mga kasamahan ko. Nakilala mo na si Dana, di ba? Ito naman si Ma'am Maria, ang senior namin. Tapos sina Ernesto at Judy naman, mga kasama namin. Guys, itong boyfriend ko si Larry. Magandang gabi sa inyo. Nice to meet you, Larry. At magandang gabi rin. Okay na mga gamit nyo? Tara na. Pasensya na, tagal ko ha. May inasikaso pa kasi ako. Okay lang naman, babe. Oo nga. Salamat na rin sa pagsundo. Sus, wala yon. Tara na. Sa second seat na lang kami. Okay naman kami sa siksikan. Grabe. Kahit may mga tindahan, talagang sobrang tahimik na, no? Tsaka parang habang nagbabiyahe tayo, palayo ng palayo ang pagitan ng mga bahay. Oo nga. Wala ba silang... Larry! Babe! Ano ba? May dumaan! Ha? Liv? Anong dumaan? May babaeng dumaan! Ha? Saan dumaan, Olivia? Wala naman kami nakita. Swear, meron talaga. Larry, tingnan mo. Babe, wala akong nakita. Nahinto lang ako kasi sumigaw ka eh. Please, tingnan na lang natin. Okay, sige. Sis, okay ka lang ba talaga? Ano bang nakita mo? Babae. Bigla na lang siyang tumawid at hindi man lang tumingin sa atin. Babe, wala naman eh. Ano? Hindi pwede. Nakita... OMG! Pwede bang tara na lang? Bilis na please! Nakakatakot na dito! Bata pa lang ako, gusto ko na talaga maging teacher. Malapit ako sa mga bata, lalo na doon sa mga hindi talaga naaabot ng edukasyon. Kaya naman, pag nagkakaroon ako ng pagkakataong mag-volunteer para sa mga batang hindi nakakapag-aral, talagang nagvo-volunteer ako. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako si Olivia, isang ulilang teacher. Laki ako sa syudad,
Kaya hindi ako masyadong maalam sa mga kwentong kababalaghan sa probinsya. Pero dahil sa nangyari sa akin sa isang assignment bilang guro, ay nahilig ako sa mga kababalaghan. Lalo na sa isa sa pinakapopular na elemento ng dilim, ang mga aswang. Nagtuturo ako sa isang public school sa syudad. Isang araw nag-post ang eskwelahan ng volunteer program para sa isang lugar sa Capiz. Isang buwan lang naman iyon. Para siyang proyekto ng gobyerno na sinalihan ng school namin. Meron na talagang volunteers doon. Ang kaso bigla nilang daw nawala ang mga ito. Kaya kinailangan nila ng bagong mga volunteer para hindi mahinto ang pag-aaral ng mga bata at makompleto ang isang buwang duration ng proyekto. Iniimbestagahan pa ang pagkawala ng mga naunang volunteer teachers. Ang sabi kasi ay nag-trekking daw ang mga ito sa isang gubat na malapit lang sa teaching site noon. Weekend yun pero hindi na sila nakabalik. Ang sabi rin ay binawalan na raw ito ng mga lokal sa pag-trek pero hindi naman daw nakinig at pumuslit pa rin. Kung tutuusin ay nakakatakot nga naman ang papasukan namin dahil sa nangyari sa kanila. Pero ewan ko ba, parang hindi ko rin naman kayang pabayaan ng mga bata sa lugar na yun. Isang buwan na nga lang ang kanilang pag-aaral. Ipagkakait ko pa ba? Hindi ko talaga magets kung bakit sumama ako sa'yo dito, Liv. Nakakaloka. Walang kuryente. Hoy, Dana, tumigil ka na nga. Marinig ka ng mga tao rito. Bakit? Totoo naman ah. Hindi ka naman pinilit ni Olivia sumama. Bakit nagre-reklamo ka ngayon? Kunin ko lang ibang gamit sa sasakyan. Babe, bakit lumabas ka pa? Kukunin ko yung ibang gamit. Hindi, ako lang bahala sa mga to. Sigurado ka? Oo, balik ka na sa loob. Ayusin niyo na lang ang tutulugan niyo. Huwag kayong mag-alala. Magdadala ako ng emergency solar light bukas para may ilaw kayo sa gabi. Salamat, babe. Bakit parang matamlay ka pa rin, babe? No, wala. Hindi lang mawala sa isip ko yung kanina. Babe, kailan ka pa naging matatakotin? Madilim na kanina. Tapos, pagod pa kayong lahat. Baka gunig-kunin mo lang yon. Well, tama ka naman. Hay, ewan ko rin ba kung bakit parang bigla na lang ako natakot ng sobra kanina. Di ko naman nakita mukha niya pero yung tayo niya parang yung mga nakikita kong halimaw sa TV. First time nangyari sa akin to. Babe, ikaw na nga nagsabi na para siyang nakikita mo sa TV. Baka naman yung imagination mo lang yon. Kasi nga, nasa probinsya tayo. Tsaka alam mo naman ang utak natin kapag pagod, di ba? Huwag mo nang isipin yun. Ano yung eksena ng mga uwak kanina ha? Bakit ang daming uwak, babe? Babe, marami talagang uwak dito sa probinsya. Ano ka ba? Halika nga rito. Payakap. Ay, ewan ko. Ang weird kasi lang talaga ng pakiramdam ko kanina. Shh! Okay lang yan. Nandito ako. Babalik ako bukas. Tapos sa weekend, ipapasyal ko kayo. Nakakaya sa'yo. Okay naman kami rito, babe. Sis, ano ba't naging boyfriend mo ako, ha? Ewan ko sa'yo. Lovebirds, excuse me lang. Liv, baka gusto mo nang pumasok at tulungan kami, no? Nakakaloka, magkaka-allergy yata ako rito. Oo na, ang arte. Hoy, excuse me, hindi ako nag-iinarte. Nagsasabi lang ako ng totoo, okay? Sige na, alis na ako, babe. Para makapagpahinga na kayo. Okay, sige. Bye. Liv, tara na! Oo na, nandiyan na. Grabe, ang alikabok dito. Nakakaloka, wala pang kuryente. Ay nako, Dana. Talaga nag-expect ka pa ng kuryente. Sobrang liblib nitong lugar na to. At di ba sinabi na rin naman sa ating physical visual aid ang gagamitin natin kasi nga wala tayong mapagsasaksakan? Teka nga pala. Saan tayo mag-church bukas niyan? Itanong na lang siguro natin. Pero sabi naman ni Larry, kung wala tayo mapag-charge dyan, sa kanila lang tayo mag-charge. Ay, gusto ko yan. Punta na lang tayo sa masya nila, friend. Doon na lang tayo matulog. Hoy, Dana. Ano ba? Mahiya ka nga. At saka ano bang pinunta mo rito? Di ba magturo? Ay, nako. At dapat, komportable tayong magpahinga para makapagturo ng maayos, di ba? Tama na nga yan. Sige na. Mag-ayos na tayo at lahat tayo pagod. Tara na. Inayos na namin ang tutulugan namin ng gabing yon.
Sa sobrang pagod ay mabilis din namang nakatulog ang mga kasama ko. Pero ako, dilat na dilat pa rin ang mga mata. Hindi ako mapakali na ewan kaya bumangon ako at saka lumabas. Kuliglig lang naririnig ko sa labas. Nayakap ko ang sarili ko sa sobrang lamig ng hangin. Nakatingin ako sa madilim na gubat na nasa harapan ng tinutulugan namin. Napalunok ako nang maramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Sino yan? May tao ba? Sino? Olivia? Ay, Ernesto! Nanggugulat ka naman eh. Ano ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi ako makatulog eh. Ikaw, nagising ba kita? Hindi naman. Ang lamig kasi sa loob. Oo nga, parang may bagyo. Lakas pa ng hangin, no? Liv, Oh, bakit? narinig mo yun? Ang alin? Mga kuliglig? Kuliglig? Wala nang mga kuliglig, Liv. Ha? Oh, teka. Oo nga. Parang biglang tumahimik. Tumahimik? Hindi mo naririnig? Ang alin nga? Liv, Oh, pumasok na tayo. Bilis na. ay, teka lang. May... May ano? Ano nakita mo? Hindi mo nakita. Hindi mo narinig. Hindi kita maintindihan, Ernesto. Ano nakita at narinig mo? Huwag kang sumigaw. May nakita akong malaking tao sa likuran mo kanina. Tapos, may naririnig akong bumubulong sa hangin. Ernesto naman, pinapakaba mo ko eh. Anong nangyayari sa'yo? Guys, ba't ang ingay? Liv, promise, may narinig at nakita talaga ako. Alam mo, matulog na tayo, okay? Bukas na natin pag-usapan to. Hindi na nakapagsalita si Ernesto at tahimik na bumalik na lang sa kanyang pwesto. Napahinga ako ng malalim at nahiga na rin sa pwesto ko. Napatitig ako sa jealousy na nasa itaas ko lang. Medyo nakaawang yon kaya ramdam pa rin namin ang hangin sa loob. Napakalamig talaga. Pero ang mas nakakapangilabot ay hindi pa rin mawala ang pakiramdam ko na parang may nakamasid sa amin. Ipinikit po ang aking mga mata at kahit nabalisa na ay pinilit ko ang sarili kong matulog. Nagising na lang ako dahil sa sikat ng araw. Rise and shine, Liv! Saya mo yata Hindi ka na bad trip dito? Well, hindi na masyado kasi para ako naka-aircon kagabi. Oo nga, ang lamig. Nagtalokbong tuloy ako ng kumot sa sobrang lamig. Kaya nga, ayun, nasarap tuloy ng tulog ko. Sana ganun ulit mamaya. Ay nako, ewan ko sa'yo, Dana. Sige na, maghanda na tayo. Sinong unang maliligo? At teka, nasan sina Ernesto at Judy? Si Ernesto parang naliligo na. Iisa lang ang CR ha, kaya pakibilisan ang mga kilos. Aba, ma'am, nagpaparinig. Oo, ayan. Alam mo na, kaya wag kang mag-bathtub mamaya, pakiusap. Grabe ka, ma'am. Anong bathtub? Naniniguro lang si Ma'am, Dan. Oo nga pala, kung naliligo si Ernesto, nasan si Judy? Abay, malay ko. Pagising ko, wala na siya sa tabi ko. Ay ako rin. Akala ko at nauna na maghanda. Kaso hindi ko rin naman nakita. Hindi nga nag-almusal. Oo nga pala. Sinong nagbigay ng almusal natin? Si Mang Pedro. Siya daw yung mag-a-assist sa atin dito. Wala lang siya rito kagabi kaya hindi niya tayo naabutan kagabi. Oh, buti naman at may contact naman pala tayo rito, no? Hindi naman siguro tayo pababayaan, Dana. Oo nga po. Teka, hanapin ko lang muna si Judy. Ha? Saan mo naman nahanapin yun? Hindi ko alam. Baka nandiyan lang naman yun. Nasaan naman kaya si Judy? Imposible naman lumayo yun dito. Wala naman yung alam sa lugar na to. Judy? Judy, saan ka na? Babe, Babe! anong ginagawa mo rito sa labas? Kumain na ba kayo? Oo, kumain na kami. Ano kasi, may hinahanap ako. Ha? Sino? Si Judy. Yung isa naming kasamang babae. Pagising namin, bigla na lang siyang nawala. Wala rin naman sa CR. Saan naman pupunta yun? Wala namang mapupunta ang iba rito.
Malalayo mga bahay tapos gubat pa halos lahat ng nakapaligid sa inyo. Yun nga eh. Saan pupunta yun? Baka nagliwaliw lang muna yon, babe. Huwag ka na mag-alala. Babalik din agad yun dito. Magsisimula na kayo maya-maya lang, di ba? Oo nga eh. Liv, bilis na! Nasa CR na si Ma'am Maria. Ako na next. Okay. May kailangan pa ba kayo? Tutulungan ko na kayo. Babe, okay lang kami. Teka nga, wala ka bang trabaho? Bakit ang aga mo yata rito? Well, gusto lang kitang i-check kasi first day mo. Huwag ka mag-alala. Wala namang problema kina mama at papa eh. Sigurado ka? Di ba dapat nasa farm ka nyo ngayon? Pupunta na rin naman ako mamaya doon. Gusto ko lang masettle muna kayo. Aalis na rin ako pagkatapos. Ikaw ang bahala. Sige, punta na muna ako sa loob. O sige, hanapin ko na lang si Mang Pedro. Kilala mo yon? Oo. Kasambahay namin ang asawa nun. Oh, okay. Sige, babe. Tapos na kami ni Ernesto. Bilisan niyo ni Dana, ha? At may mga dumating na raw na mga bata. Po? Okay po. Mabilisan ang ginawa naming pagligo ni Dana at pagkatapos ay mabilis kaming pumunta sa pagtuturuan namin na nasa harapan lang din ng aming tinitirhan. Pagkatapos ay pumunta na rin kami ni Dana doon at lahat ng agam-agam ko ay nawala nang makita ang mga inosenteng mukha ng mga batang naghihintay sa amin. Ngumiti ako at saka kami nagsimula sa mga gagawin namin. Liv, wala pa rin si Judy. Ha? Ano ibig mo sabihin? Hindi pumasok ang babaitang yun ngayon. Tsaka tingnan mo nga yung si Ernesto. Parang wala sa sarili. Ha? Oo, tingnan mo. Napansin kong kanina pa yan ganyan eh. Parang tulala at ang layo ng iniisip. Paano yun magtuturo? Ay, tayong tatlo lang yata ang kumikilos dito eh. Ako na nagkakausap mamaya. Hi po! Oh, hi! May kailangan ka ba? Eto po. Paano po ito? Teka. Balik ka muna sa upuan mo, ha? At magdi-discuss na si Teacher Dana, okay? Kausapin mo yan, please. At yung Judy na yon, naku, patayin sa akin pagbalik niya. Dana, ano ka ba naman? May bata, naririnig ka. May hinahanap po kayo? Ha? Wala, bata. Halika na, magtuturo na ako. Dali. Nandun po yun sa gubat. Pero hindi na po yun babalik. Baka patay na po yun. Huwag niyo na lang pong hanapin. Ha? Ano ka ba namang bata ka? Halika na nga. Judy. Liv, okay ka lang ba? Bakit parang nahihirapan kang huminga? Liv! Babe, anong nangyari? Yung bata. Sinong bata? Yung isang estudyante namin. Bakit? Ano bang sabi niya? Baka raw, patay na si Judy. Ano? Larry. Olivia. Liv, halika na. Nagtatakang nakatingin sa akin si Ma'am Maria habang kinakalma ko ang sarili ko. Naramdaman ko namang nakaalalay sa akin si Larry. Hindi ko alam pero sobra-sobra ang kabang naramdaman ko habang nakatingin pa rin sa batang si Janice. Nabalik lang ako sa wisyo nang tawagin ako ulit ni Ma'am Maria. Kinalma ko ang sarili at nag-focus sa pagtuturo hanggang sa mag-uwian na ang mga bata at nagliligpit na rin kami. Ay, ang sakit ng likod ko. Ay, grabe. Ay, ako rin. Ang kukulit pa ng karamihan sa kanila, no? Takbo ng takbo. Liv, tanungin mo naman yung jowa mo kung may malapit na spa rito. Hoy, Dana. Ano ka ba naman? Nasiliblib na nga tayong lugar. Ispa pa talaga ang hinahanap mo. Nakakaloka ka. May bayan naman dito, 'di ba? Baka meron dun sa binabaan natin. Hindi naman literal na dito sa lugar na to. Abay, kahit na. Paano ka naman pupunta doon, Aber? Liv? Hoy, mahiya ka naman sa jowa niyan. Ewan ko sa'yo, ma'am. Okay lang naman kay Larry, di ba, Liv? Hoy! Liv! Ha? Ay, seryoso, girl. Okay ka lang ba talaga, ha? Gosh, natutulala ka na naman, girl. Oo nga, Olivia. Kanina pa kita napapansin ganyan.
Baka iniisip pa rin niya yung sinabi ng batang si Junice. Ha? Bakit? Ano bang sinabi ng bata? Tungkol kay Judy. Baka raw patay na si Judy, kaya wag na nating hanapin. Mahabaging Diyos. Teka, nasaan nga ba si Judy? Hindi pa talaga siya nagtrabaho ngayong araw, ha? Diyos ko, itong si Ernesto naman. Ayan, dyan lang sa sulok. Parang balisa rin. Oh my gosh! Anong nangyayari sa inyo? Kailangan na natin hanapin si Judy. Imposible nagliwaliw yun. Alam niya may trabaho tayo, kaya bakit hindi siya pupunta rito, ha? Aba, malay ko. Bakit ako tinatanong mo? See? Imposibleng walang nangyari masama sa kanya, kaya tara na. Teka, saan naman natin siya hahanapin? Hindi ba dapat isumbong muna natin na nawawala siya? Sinong nawawala? Mang Pedro, naku, buti nila at nandito na po kayo. May problema po ba? Nawawala po isa namin kasama. Sino? Yung lalaki? Hindi po. May isa pa po kaming kasama, babae. Pero kanina pagising namin, wala na siya. Akala nga namin, nauna lang magising. Pero hindi talaga namin siya mahanap dito. Opo, hindi rin po siya nagtrabaho kanina. Kaya alalang-alala rin kami. Hindi naman kasi yan uma-absent. Tsaka saan naman po yung pupunta rito? Wala naman po yung alam sa lugar na to eh. Hinanap ko na po siya kanina pero hindi ko talaga makita. Isumbong na lang natin sa otoridad. Saan po ba ang pinakamalapit na istasyon dito? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ganon din ang nangyari sa grupong nauna sa amin. Di ba po, Manong? Sure akong alam niyong nangyari sa mga yun. Iba ang nangyari sa grupong yon. Pumasok sila ng gubat kahit na sinabi na naming mapanganib at maraming mababangis na hayop. Pero ayaw papigil at gusto raw nilang maka-experience ng nature walk. Matitigas ang ulo ng mga iyo. Pero hindi ganun si Judy. Imposibleng pumasok yun sa gubat. Ano naman gagawin niya dun? Ma'am, puminahon po kayo. Hindi ko nakita yung kasama nyo kanina kumaga. Huwag po kayo mag-alala at magkadaan ng mga tanod na nagro-ronda rito ay sasabihin ko sa kanila. Bakit hindi niyo na lang kami tulungan hanapin siya ngayon? Bakit kailangan pa natin maghintay sa mga yon? Ma'am, pasensya ka na. Alam kong nag-aalala ka lang, pero gabi na po. Wala pang kuryente. Mapanganib pong magpunta ng gubat para hanapin ang mga kaibigan nyo na tayo lang. Di wala po tayong armas dito para sa mababangis na hayop. Kaya pasensya ka na. Hihintayin po natin ang mga tanod at sila na po ang bahalang maghanap sa kaibigan ninyo. Pero, Manong, Huwag na po sanang matigas ang ulo nyo, ma'am. Para di naman po yan sa kaligtasan ninyo. Huwag po kayong tumulad doon sa mga nauna sa inyo. Nandito na po ang mga hapunan nyo. Huwag na po kayo mag-alala. Aabangan ko na po ang mga tanod para masabi ko agad sa kanila. Manong, Babe, anong nangyayari? Larry, Bakit? Bakit ka naiiyak? si Judy, wala pa rin siya. Teka, hindi siya nagtrabaho kanina, hindi ba? Kaya nga eh. Babe, samahan mo kami hanapin siya, please. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Ay, teka lang naman, Liv. Narinig mo ba yung sinabi ni Manong kanina? Gosh, please naman, hindi tayo superheroes, okay? Oo nga naman, Olivia. Huwag tayong padalos-dalos. Baka tayo naman ang mapahamak, no? Babe, kalma, okay? Mahanap siya. May mga tanod naman nagro-ronda rito eh. Yun na nga rin ang sinabi ni Mang Pedro. Oh, yun naman pala eh. Huwag na muna tayo mag-isip ng kung ano-anong negatibong bagay, okay? Kaya babe, kalma lang. Hindi ko yata kaya matulog ng mahimbing. Hanggat hindi ko nalalaman kung nasan si Judy. Okay, huwag kang mag-alala. Tutulong na rin ako sa paghahanap, okay? Sige na babe. Kumain na muna siguro kayo. Oo nga. Nakakapagod ang araw na to at maaga pa tayo bukas. Kailangan natin makapagpahinga ng maayos. Eto na po pala mga pinacharge nyo. Ayun! Maraming salamat, Larry. Naku, sa wakas naman at makakapagpakinig na ako ng music. Napabuntong hininga na lang ako. Niyakap ko ni Larry at panay ang bulong niyang magiging okay nga raw ang lahat.
Hinanda na ni Ma'am Maria ang makakain namin sa maliit na plastic na lamesa sa harapan mismo ng kwartong tinutulugan namin. Napatingin tuloy ako sa may gubat. Tapos hindi ko alam kung bakit pero biglang pumasok sa isip ko yung sinabi ng batang si Janice kanina. Ang weird at ang creepy lang kasi, pero nung mag-activity naman ay naging okay naman siya. Huminga ako ulit ng malalim. Tahimik kaming kumain tapos ay naghanda na rin silang matulog habang ako ay hindi pa rin mapakali. Anong oras ba dadaan ang mga nagro-ronda, babe? Maya-maya lang. Hindi ka pa ba talaga matutulog? Gusto kong hintayin. Pero babe, hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Hindi ako sasama. Ako na lang maghihintay. Hindi nga, maghihintay rin ako. Liv, hindi ka pa ba matutulog? Mamaya na ako, Dana. Mauna ka na. Okay, bahala ka. Larry, please lang ha. Huwag mo hayaang gumawa ng kung ano-ano yung jowa mo. Ako nang bahala, Dana. Okay, bahala kayo. Oh, Ernesto, saan ka naman pupunta? Magpapahangin lang. Ang cold. Parang hangin lang. Ay, sige na. Tulog na ako at ang sarap matulog. Ang lamig. Babe, okay lang ba yung isa niyong co-teacher? Ewan, ang tahimik nga niya kanina parang robot. Kung di mo pa uutusan, parang di nagagalaw. Oh, saan pupunta yun? Ernesto? Hoy, saan ka pupunta? Baka tayo sumagot. Baka hindi ka narinig. Teka, sundan natin. Babe, bakit pa? Babe, baka nga magpapahangin lang siya. Tsaka, papunta naman siya sa daan, hindi sa gubat. Kahit na, ibang pakiramdam ko Babe, sige na please. Sige na, sige na. Saan ba kasi yan pupunta? Hindi ko rin alam, okay? Kaya nga susundan natin. Saan ba papuntang daan to? Ito rin yung pinanggalingan natin, babe. Ano? Uuwi ba siya? Hindi ko alam, okay? Shh! Shh! Ito siya. Alam ko. Anong gagawin natin? May tinitingnan siya. Anong tinitingnan? Saan? Ayun. Nakatingin siya sa direksyon yun. Naririnig mo ba? May binubulong siya. Tara, lapit tayo. Babe, ano pa? Halika rito. Ako nang tatawag dyan. Ha? Pare! Parang Ernesto! Uy! Tinakbo ni Larry si Ernesto at pinaharap ito sa amin. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ang mukha niya. Tulala siya at nakatitig lang sa kawalan at naglalaway pa. Inalog-alog siya ni Larry. Lumapit na rin ako sa kanya nang hindi talaga siya magising sa paggigyog ni Larry. Ernesto! Gising! Hoy! Ano ba nangyari sa'yo? Anong nangyayari dito? Mang Pedro, Ernesto, gumising ka, hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Gising! Gising! Ernesto! babe, tabi. Lumayo ka. Bakit? Basta. Babe! Diyos ko! Olivia, Okay ka na ba, ha? Ano ba nangyayari sa'yo, Ernesto? anong nangyayari? Ang sakit ng panga ko. Sorry. Natulala ka kasi ayaw mong gumising kaya nasuntok ka tuloy ni Larry. Pasensya na pare. Halika. Ano bang nangyayari? Bakit ako nandito? Ha? Hindi mo ba naaalala? Ang alin? Ang huli kong naaalala ay nakahiga na ako at patulog na. Lumabas ka. Sabi mo magpapahangin ka kaya sinundan ka namin ni Larry. Pero bigla ka nalang huminto at natulala. Bumubulong kang mag-isa at parang may tinititigan ka sa malayo. Malalim na ang gabi. Mabuti pa'y bumalik na kayo sa kwarto ninyo, ma'am. Larry, umuwi ka na. Pero Manong, sabi niyo hahanapin niyo si Judy, diba? Oo, hahanapin namin. Pero hindi kayo pwedeng sumama. Kaya sige na, bumalik na kayo sa kwarto mo, ma'am. Babe, sige na. Iatid na kita pabalik. Isama niyo na tong si Sir. Ma'am, kami na po ang bahalang maghanap sa kasama ninyo. Salamat po. Tara na, babe. Babe, kailangan mo na matulog. Maaga ka pa bukas. Ikaw, umuwi ka na rin. Oo, uwi na ako. O sige na.
Ang lamig. Isara ko na lang mga bintana. Eto extrang kumot. Salamat. Ernesto, nakita mo ba si Judy? Si Judy? Oo. Kanina pa siya nawawala eh. Wala na raw siya ng magising sina Dana at Ma'am Maria. Judy? Hindi ko alam eh. Napatitig na lang ako kay Ernesto. Yakap-yakap niya ang sarili niya at nakatungo siya. Sinara ko ang lahat ng bintana pero parang ginaw na ginaw pa rin siya. Nagulat pa ako ng parang may humampas sa bintana. Nang tingnan ko yun, ay ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang makita ang dahan-dahang paglitaw ng isang malaking anino na nagporting tao. Sobrang laki nito. Mataas ang buhok at may 2 sungay. Nahigit ko ang hininga ko sa gulat at takot. Mabilis kong tinakbo ang pinto at nilak yun. Shh! Ernesto, tumahimik ka. Tumahimik ka sabi. Marinig ka niyan. Ayoko. Ayoko na. Ayoko na. Ernesto, ano ba? Ayoko. Ayoko. Lumayo kayo. Ayoko. Ernesto! Ano ba? Ang ingay niyo! Dana! Ma'am Maria! Gising! Gising! Ano bang nangyayari sa inyo? Anong ingay yan? Ano yan? OMG! Diyos na mahabagin! Ayoko. 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 Diyos ko! Magdasal tayo! Ayoko nga. Ayoko. Napasigaw kaming lahat ng isang kalabog na naman ang lumagapak sa bubong at gumalaw ang malaking aninong nasa tapat ng bintana namin. Tumakbo kami kay Ernesto at nagyakapan kami roon. Panay ang pagdarasal namin ni Ma'am Maria habang kami ni Dana ay hindi malaman ang gagawin. Nasa ganoong posisyon kami hanggang sa biglang tumahimik ang paligid at nawala ang figura sa may bintana. Ma'am, sir, anong nangyayari? Manong, may halimaw po! Ha? Ano? May halimaw dito kanina. Para siyang demonyo. Ang pangit ng boses, tapos ang laki niya. May sungay siya. Nakakatakot. Teka, ma'am. Ano po bang sinasabi ninyo? Hindi niyo narinig? Ang galing po. Yung sigaw niya kanina, hindi niyo nakita yung pangit na yun. Nasa tapat siya ng bintana namin, Manong. Ay, ma'am. Wala po kaming nakita o narinig na halimaw. Yung mga sigaw nyo lang po ang nagpapunta sa amin dito. Papasok na sana kami ng gubat pero bigla namin kayong narinig kaya napabalik kami rito. Wala kayong nakita o narinig? Ay, ma'am. Wala nga po. Bakit po ba kayo sumisigaw? Gabi-gabi na. Dahil nga may halimaw. Paulit-ulit, Manong. Tsaka, tingnan niyo yung mga kasamahan namin, oh. Traumatized na. Manong, may nakakita at narinig po talaga kami. Para may naglalakad sa bubong tapos may umaalulong at Ay, sige, ma'am. Anong itsura ng nakita nyo? Babae po ba o lalaki? Saan nyo nga nakita? hindi namin sigurado kung babae o lalaki. Pero mukhang lalaki base sa anino. May mataas nga lang siyang buhok. Tapos may sungay. Nasa tapat siya ng bintana namin. Figura niya lang ang nakita namin. Figura? Ma'am naman hindi nyo naman po pala nakita ng personal. Lulukuhan po ba tayo rito? Mang Pedro, hindi po kami nagsisinungaling. Mga ma'am, gabi na po. Mas mabuti pang magpahinga na po kayo at maaga pa kayo bukas. Kami naman po ay aalis na at hahanapin pa namin ang nawawalan yung kasama. Sige na po. Ano? Ganun na lang yon? Hindi na. Ano? Si Ernesto, kinukumbulsyon. Diyos ko! Bilisan niyo! Tulungan natin siya! Tarantang dinalohan namin si Ernesto. Nanginginig siya at sobrang lamig niya. Napapikit na lang ako para pigilan ang pag-iyak ko. Hindi kami nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan,
Tulala kaming tatlo sa kwarto, habang si Ernesto ay tulog na tulog at inaapoy pa rin ang lagnat. May kakaibang nangyari sa kanya kagabi. Anong ibig mong sabihin? Dan, naalala mo nung makasalubong mo siya pagpasok mo? Oo, bakit? Magpapahangin daw siya, di ba? Oo. Pero lumabas siya hanggang main road noon. Akala namin ni Larry talaga magpapahangin lang siya. Kaso ibang kutob ko eh. Sinundan namin siya. Para siyang robot na kinokontrol. Tulala lang. Parang walang alam sa ginagawa at hindi aware sa nangyayari sa paligid niya. Tapos, may binubulong siya na kung ano. Kung hindi pa nga siya sinuntok ni Larry, hindi siya bumalik sa normal. Ano? OMG! Diba hindi na siya kumikibo kahapon? Nakatungo lang din siya at hindi umiimik, diba? Yun din. Pero parang hindi niya naalala ang pinagagawa niya bago siya sinuntok ni Larry. Ano? Paano hindi niya maalala? Nagtanong siya ano raw ginagawa niya roon. Ang huling naalala niya raw ay nakahiga na siya at patulog na. So, para siyang nasapian? Ganun? Hindi ko alam, okay? Hindi ko alam. Diyos ko, ano bang nangyayari? Hindi pa nakikita si Judy tapos itong si Ernesto naman ang nagkakaganito. Sabi na eh, iba talagang pakiramdam ko sa lugar na to. Umalis na lang tayo, ma'am, please. Hindi ko na yata kaya magtagal dito ng isang gabi pa. Mababaliw na ako. Tapos, yung matandang yun pa, ayaw tayong paniwalaan. Ano tayo, baliw? Huminahon ka, Dana. Hindi ito ang tamang panahon para mataranta. Hindi niyo naman po siguro ako masisisi, ma'am. Nandun ka rin naman na umatakay ang kung ano man yung kagabi, ah. Alam ko. Pero wala rin namang magagawa kung magpapanik tayo. Kumalma ka at na makapag-isip tayo ng maayos. Tama na yan. Nandito na si Mang Pedro. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Nandito na po ang agahan ninyo. Manong? Hmm. Teka lang. Pwede ba kaming magpabili ng gamot? Yung isang kasama kasi namin, inaapoy ng lagnat. Baka pwede naman po magpasuyo. Sige po. Bibili ako. Salamat po. Ito po, nakalista na. Sige. Ang sungit, ha? Dana, Bakit ba? Halata kaya sa boses nila napilitan lang? At wala ba silang update kay Judy? Tanungin na lang natin pagbalik. Sa ngayon, hindi tayo pwede magpabaya sa trabaho natin, okay? Sige na, tara na. Maghanda na tayo. Ano man ang nangyari kagabi, mga teacher pa rin tayo at nandito tayo para magturo. Sige na. i-check ko lang muna si Ernesto. Teka, Liv, hindi ba pupunta si Larry ngayon? Hindi ko alam. Ay, gusto ko nang umalis dito. Kainis. Ernesto, Olivia, mainit ka pa rin. Giniginaw ka pa rin ba? patigilin mo na ang ingay. Maingay? Maingay ang alin? Wala naman nag-iingay, Ernesto. Maingay. Ang ingay, Liv. Teka, wala ngang maingay. Diyos ko, ang init mo. Hindi ko na alam ang gagawin habang nakatingin kay Ernesto na hindi rin mapakali. Pabaling-baling ang kanyang ulo at nang hawakan ko siya ay para akong mapapasok. Naiiyak na ako at tatarantang kumuha ng bimpo at tubig para punasan siya. Wala si Dana at naliligo pa si Ma'am Maria, kaya wala akong ibang choice kundi mag-isang daluhan siya. Babe? Larry, tulong. Babe, anong nangyari? May lagnat siya, tapos ayan, bigla na lang siya naging balisa. Nakakapaso ang init niya, tapos kung ano-ano sinasabi. Nasaan si Dana? Naliligo si Ma'am Maria. Si Dana, ewan ko, nag-walk out. Okay. Kalma. Kunin mo yung bimpo. May mga gamot ba kayo rito? Nagpabili pa. Sige. Akin na. Eto, Ang ingay. Ang ingay! yan ang palagi niya sinasabi. Akin na. Ako nang bahala, okay? Olivia, Ma'am, si Ernesto, parang nagdideliryo na. ano? Diyos ko! Okay na. Medyo kumalma na siya. Pero ang init pa rin niya. Sige lang, huwag mong alisin yung bimpo. Pagdating ni Mang Pedro, paiinumin na natin siya ng gamot. Babe, tahan na. Okay na siya. Pwede ka lang magbihis, ha?
Ako na muna magbabantay sa kanya dito. Okay. Kalma, Olivia. Kaya mo to. Dapat hindi ka magpatalo sa takot. Kung ano man yun, hindi ka dapat magpatalo. Kaya mo to. Sino yan? May tao ba? Liv! 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 Dana? Liv! Dan, ano nangyari? Bakit ka umiyak? Saan ka pa galing? Liv! Si Judy! Nakita ko si Judy! Talaga? Nasaan siya? Nandun! Puntahan natin. Liv! Judy? Teka! Judy? Ma'am, si Judy nakita na raw. Nasaan? Uy, Olivia! Si Judy! Po, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasaan siya? Mas lalong umiyak si Ma'am Maria at ganun din si Dana na nakayakap na kay Ma'am Maria. Nang lumingon ako, ay nakita ko ang mga tanod at si Mang Pedro na may kargang isang body bag. Napasinghap ako at nangikinang lumapit doon. Nang buksan ko yon, ay ganun na lang ang aking pagsigaw. Si Judy, may sugat ang mukha, duguan at nakahiwalay ang ulo sa leeg. Hindi lang yon, dahil wala na rin siyang kaliwang paa at kanang kamay. Babe, shh. Ana. Ana, hindi ka na. Sige na. Ihatid nyo na yan sa morgue. Magsasabi na lang din sa mga batang hindi muna sila papasok ngayon. Pasensya na. Hindi! Hindi! Ano yun, Larry? Bakit ganun ang katawan niya? Saan siya nakita? Nakita siya sa gitna ng gubat. Suspetsa nila. Mabangis na hayop ang pumatay sa kanya. Ayoko na dito. Umalis na tayo, please. Hindi ko na kayang manatili dito. Para na kung ano yung sabihin ng mga boss natin. Si Ernesto, kumusta? Napainom ko na siya ng gamot. Tumigil na rin naman ang pagdidileryo niya. Salamat naman kung ganun. Umalis na tayo, please. Olivia, please. Mom, tawagan natin sila boss. Maiintindihan naman po siguro nila ha. Umalis na tayo. Tara na. Teka. Eh, hindi ba pupunta ang mga pulis dito? Babe, pag nakita nilang mabangis na hayop nga ang may gawa nun kay Judy, hindi na rin pupuntang mga yun dito. Pero bakit? Kasi nga, natukoy na naman nila ang kinamatay. Sasabihin aksidente lang yun at wala na rin silang dapat imbestigahan. Matagal na rin naman kasing pinagbabawal na pumasok dyan sa gubat na yun eh. So, ganun na lang yon? Ganun na lang? Patay na si Judy? Babe, tama na. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Alam kong lahat kayo in shock pa. Wala na rin namang klase. Si Ernesto, kailangan niya madala sa doktor. Hindi tayo dapat magpakampante. Oo nga, nakakatakot. Nagdeliryo na kanina eh. Baka kung ano mangyari dyan. May malapit bang ospital o klinik man lang? Wala eh. Sa kabilang bayan pang ospital. Pero may kakilala kaming doktor. Pwede kong ipatawag. Oh, yun naman pala. Tara na. Mapapapunta mo dito ang doktor. Liv, ano ko ba naman? Dito talaga. Wala nga tayong kuryente dito eh. Kung pwede, kinalari na lang. Di ba malapit lang naman sa inyo dito? Oo, babe. Tama naman si Dana. Mas magagamot ang doktor si Ernesto sa amin kasi may kuryente doon. Di bale, pag hindi pa siya naging okay bukas, ihatid ko naman kayo dito tapos susunduin ko na lang din kayo pa uwi. Doon na lang muna kayo sa amin. Oh, ayan na oh. Nag-offer na. Babe, nakakahiya. Di ba nandun ang mga magulang mo? Eh, huwag ka nang mahiya. Okay lang. Isa pa, alam nilang nandito ka. At ilang taon na rin kami nagpapatuloy ng mga volunteer sa bahay. Papa-medic, teacher o kung sino mang kabilang sa mga volunteer program. Sanay na sila mama at papa dyan. Isa pa, siguro oras na rin para maipakilala na kita sa kanila. Liv, pumayag ka na, please. Pero kasi, Olivia, hindi naman sa ano, pero tingin ko mas mabuti nga doon muna tayo kina Larry. At least doon may ilaw. Tsaka hindi delikado sa gabi.
Baka bumalik na naman yung... Bumalik ang alin. Teka, may nangyari ba kagabi, ha? Anong nangyari nung nakaalis ako, babe? Kagabi kasi, may nakita kami. Nakitang ano? May pumasok ba rito? Pinasok ba kayo? Olivia, bakit hindi mo sinabi? Kasi nga ang daming nangyari. Hindi kami pinasok pero may nakita kaming anino ng malaking tao dyan sa bintana. Nakatayo siya at parang tinitingnan kami. Tapos ang dami mga yabag sa bubong. Parang gusto siraan ang bubong namin. Sobrang natakot kami, Larry, pero nang pumunta si Mang Pedro dito kagabi, sinabi niya wala raw siya nakita. At mas lalong wala siyang narinig na kakaiba. Sigaw lang doon namin ang narinig nila. Hindi namin alam kung ano yun. Alam nyo, matagal ko nang gustong sabihin to. Pero ang bilis kasi ng mga nangyari. Anong ibig mo sabihin, ma'am? Parang alam ko na kung anong nakita natin kagabi. Ano? Alam niyo namang laking probinsya ako, di ba? Maraming kinukwento sa akin ng inay tungkol sa mga nilalang na hindi natin kauri. At isa sa mga ikinuwento niya ang tumugma sa figurang nakita natin kagabi. Kung ganun, hindi nga tao yun. May tao bang may sungay, ha? Live naman. Sungay? Oo, may sungay yung figura. Kitang-kita namin dahil sa lamparang nakasindi. Ang figurang yon ay parang figura ng isang haring aswang. Ano? Oo, ang sabi iputi daw ang balat ng mga haring aswang. Tapos, mahahaba rin ang buhok at may sungay. Hindi sila basta-basta nakikilala, lalo na kung nakaanyong tao sila. Isang matinding orasyon o malakas na dasal mula sa isang bihasang albularyo ang kailangan para matukoy mo ang haring aswang kapag ito'y nasa anyong tao. Ay, tama na please. Tama na. Mas natatakot na ako. Ayoko na dito. Tara na, umalis na tayo, Liv. Ano pa bang hinihintay natin? Teka lang. Eto, Ano po yan? ang anting-anting na to ay may mga lamang orasyon na nakasulat sa Latin. Wala na nito ngayon pero malakas to. Maaari mo tong ipakain sa malalakas na uri ng aswang para manghina at mamatay sila. Sa inyo na to, in case lang kung anong mangyari sa atin. Nakakapatay po ito ng haring aswang? Hindi siguradong mapapatay ang isang haring aswang. Pero manghihina ito, panigurado. Pag sa mas mababang mga uri naman, ay nakakapatay talaga ito. Kailangan lang po ipakain. Pwede rin isama mo to sa apoy. Pag napaligiran sila ng apoy na meron ito, hindi sila makakatawid. Salamat po rito, ma'am. Maniniwala ka talaga dyan, Liv. Ay, tara na nga. Napailing na lang ako kay Dana. Pumari pa siya ng takbo pabalik ng kwarto namin. Ganon din ang ginawa ni Ma'am Maria. Kung hindi pa ako kinalabit ni Larry, hindi pa ako makakagalaw doon. Napahinga ako ng malalim at sumunod na rin. Tinawagan ni Larry ang isa sa mga tauhan nila. Habang nag-iimpakay kami at ilang saglit lang ay dumating na ang mga ito at papunta na sa bahay nila. Medyo malayo pa ba yung bahay nyo, Larry? Hindi naman. Hindi ko nga pala naturo nung papunta tayo rito, no? Kung naalala mo yung isang sangandaan na nadaanan natin, yung pakaliwa nun ang papunta sa amin. Oh, yun naman pala. Buti sa inyo may kuryente. Kailangan din kasi talaga eh. Pero sabi naman ni Mayor, magkakakuryente na rin dun sa lugar na pagtuturuan nyo. Lalo pa at medyo dumadami mga tao ron. Dumadami? Bakit naman dumadami? Gusto ba nila sa lugar na walang kuryente? Ay, hindi ko gets. Well, yun lang kasi ang mga lupaing handang ibigay ng gobyerno. Kadalasan ng mga lupain sa sentro ay pinatatayuan nila ng mga establishmento. Kaya mga tao ay wala na rin ibang choice kundi doon na manirahan. Sa bagay. Oh, nandito na tayo. Grabe! Ang laki pala ng bahay nyo, Larry! Hindi naman. Sakto lang din. Sus, pahambol. Babe, ako na dyan sa bag mo. Salamat. Ano? Patulong na lang po magbuhat sa isa nilang kasama. May sakit yon. Tara na, babe. Babe, nandito ba ang mga magulang mo? Oo, naghihintay sila sa loob. Tara. Ang ganda! Grabe! Magandang umaga. Ikaw na ba si Olivia?
Opo, magandang umaga po. Sa wakas, nakilala na rin kita. Ako si Guada, mama ni Larry. Palagi kanyang kinukwento kaya huwag ka na magtaka kung bakit kita kilala. Napakagandang bata. Halika, Iha. Ihahatid kita sa kwarto mo. Naku, salamat po. Pwede naman po iisang kwarto na lang kami 4. Ay, hindi. May tigi-isang kwarto kayong 4. Malaki naman ang bahay kaya walang problema. Hindi niyo kailangan magsiksikan sa iisang kwarto. Halika na. Manang, pakihatid na lang ang ibang kasama ni Olivia. Larry, ikaw na magbuhat ng mga gamit ng nobya mo. Opo, ma. Nahihiya man ay sumunod na ako sa mama ni Larry. Napakabait niya sa akin kaya hindi ko tuloy mapigilan ang ma-flatter. Kahit sino naman sigurong girlfriend ay sasaya kung ganito ka-welcoming ang magulang ng boyfriend. Inhatid niya ako sa isang malaking kwarto na nasa 2nd palapag habang ang mga kasama ko naman ay nasa unang palapag lang. Tinulungan niya akong mag-ayos ng gamit hanggang sa may kumatok. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan nang makita ang isang malaki at may katandaang lalaking nasa pintuan. Larry, kailangan kitang makausap. Gardo, mahal. Nakauwi ka na pala. Halika. May ipapakilala ko sa'yo. Olivia, ito ang ama ni Larry at asawa ko. Si Gardo. Mahal, si Olivia ang nobya ng anak natin. Magandang umaga po. Magandang umaga. Kasama niya yung mga nasa ibaba. Opo. Maraming salamat po sa pagpahid niyo dito muna kami tumuloy. Walang anuman, Iha. Talagang gusto namin ang tumutulong. Masarap sa pakiramdam kapag ikay nakakatulong. Larry, sumunod ka na lang sa opisina. Opo, pa. Babe, puntahan ko lang muna si Papa. Oo, sige. Huwag kang mag-alala, anak. Ako ang bahala kay Olivia. Okay, ma. Salamat po sa pagtulong sa akin dito. Pero mawalang galang na po. Puntahan ko na lang po muna ang mga kasama ko sa ibaba. Oh, oo nga pala. May mga kasama ka nga pala. Sige, sige. Pasensya ka na at na-excite na naman akong makasama ang aking mamanugang eh. Nako, pasensya na. Huwag kang mapipressure, ha? Ay, napakatabil talaga na bibig ko. Mapapagalitan ako ni Larry nito eh. Huwag mo nang masyadong isipin yun, Iha. Siya. Gusto mong samahan kita sa baba? Sige po, walang problema. May paborito ka bang pagkain, Iha? Magpapaluto ako ng tanghalian natin. Sabihin mo lang kung may gusto kang kainin. Huwag kang mahihiyang magsabi, okay? Okay po. Liv! Grabe, ang ganda ng mga kwarto namin. Hoy, Dana, maghunas dili ka nga. Nakakaya kay mga Nako, okay lang yan. Hayaan mo lang siya. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi, okay? Opo, maraming salamat po talaga sa pagpapatuloy. Nako, Lion. Kayo pa ba? Mga kaibigan kayo nitong girlfriend ng anak ko. Thank you po. Walang anuman. Siya, sige. Pwede kayong pumunta ng garden kung gusto niyo magpahangin o ano. Ipapahanda ko lang sa mga katulong ang mga pagkain para sa tanghalian. Maraming salamat po, ma'am. Grabe ka, sis. Ang yaman naman ng jowa mo, tapos parang gusto-gusto ka pa ng mama niya. Ay, ikaw na talaga. Nako, oo nga. Giliw na giliw sa'yo, Olivia. Tumigil nga kayo. Nakakaya nga sa kanya eh. Todo asikaso pa sa akin. Pero anong feeling, sis, na tanggap ka ng mama ni jowa? Ano pa ba? Siyempre, masaya. Ay, ikaw na talaga. Nasa iyo na ang lahat, Olivia. Bolera ka. Tumigil ka nga sa kakaasar. Teka, magkatabi ba kayo ng kwarto ni Dana, Ma'am Maria? Oo, eto ang akin.
Tapos kay Dana naman yan. Si Ernesto po, saan ang kwarto niya? Hindi namin alam eh. Ang sabi kasi ng naghatid sa amin ay papunta na raw ang doktor, kaya baka ginagamot na rin yan ngayon. Mukhang may room yata sila para sa medical equipments o ano, ewan. Ganun ba? Mabuti naman. Sana gumaling na siya. Oo nga eh. Diyos ko. Hindi man lang tayo nakapagluksa sa pagkamatay ni Judy sa bilis sa mga pangyayari. Alam na po ba ng pamilya niya? Ng eskwelahan? Paniguradong alam na. Nakatanggap na ako ng text galing sa supervisor natin. O ayan na, tumatawag na si Sir. Sige, dyan na muna kayo at sasagutin ko muna to. Sige po, ma'am. Liv, sa garden tayo. Dali. Ay, gusto kong makita sinasabi ni Ma'am Guada Oo sa na. garden. Teka lang, makahila ha. Tsaka alam mo bang daan? Hindi. Pero makikita rin natin yun. Dali. Ang kulit mo, una nga. Dito may daan palabas. Ayun, nakita ko na. Ay, ang ganda, Liv. Oo nga. Dito tayo sa mayupuan, no? Ang grabe. Ang lamig ng simoy ng hangin. Ang ganda sa pakiramdam. Pero, ang weird lang kasi kaharap mo, gubat. Pero ang ganda rin naman ng garden nila. Ang dami bulaklak. Hindi mo na rin mapapansin ang gubat. Sa bagay. Uy, oo nga pala. Namit mo na rin ng papa ni Larry. Parang nakita ko kaninang duman eh. Nakakatakot ang aura niya ha. Di ba siya yung may malaking katawan tapos nakatali sa ba ng buhok? Oo, siya nga yun. Nakakatakot nga ang seryoso niyang aura. Ibang-iba sa aura ni Ma'am Guada eh. Ganun talaga siguro. Opposites do attract nga, di ba? Baka nga. Pero alam mo, iba yung kabang naramdaman ko kanina eh, nung pinakilala kami. Para ako nakaramdam ng takot na ewan. Nakaka-nervous talaga ang meet the parents, te. Buti nga at sobrang bait ng mama ni Larry sa'yo. At least, alam mong may isa sa mga magulang niya ang gustong-gusto ka talaga. Tsaka, cold naman talaga ang mga ama, di ba? Sa bagay. Grabe namang hangin to. Ma'am Olivia, Ay, yan yung naghatid sa amin. Bakit po? pinapatawag na po kayo ni Larry. Sige po. Manong, yung isa po namin kasamang lalaki, yung may sakit po, nasan po siya? Na-check na po ng doktor kanina. Si Sir Gardo po mismo ang nag-monitor. Okay po. Pero saan po pala ang kwarto niya? Gusto lang po sana namin dalawin. Baka nasa basement. Naroon ang mga kagamitan ng doktor. Kaya doon siya dinala. Kung gusto mong bisitahin ang kaibigan mo, magpaalam ka kay Sir Larry. Sige po. Babe, nandito na pala kayo. Tara na, handa na ang lunch. Babe, pwede bang dalawin namin si Ernesto? Sabi kasi ni Manong nasa basement daw siya. Gusto ko lang malaman kung ano ng kalagayan niya. Oo, sige, mamaya. Pero, tara na muna, babe. Kain na muna tayo. Okay. Si Ma'am Maria nandito na rin? Oo, kanina pa nga kayo hinihintay eh. Mabuti at nandito na kayo. Tara na at kumain. Olivia, dito ka na sa tabi ko, iha. Iba talaga pag favorite ng mama, oh. Pero, kaloka. Nakakatakot nga ang papa niya. Parang hindi marunong umisi. Ano ka pa? Tumigil ka nga dyan. Ano? Hello, totoo naman. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Okay, kumpleto na tayo. O, kain na. Huwag kayong mahihiya, ha? Sige na. Ay, sigurado po yan. Salamat po ulit. Alam mo, nakakatuwa ka rin, iha. Ano nga ulit ang pangalan mo? Siya po si Dana at ito naman po si Ma'am Maria. Si Ma'am Maria po ang aming team leader sa volunteer. Sana'y magustuhan niyo ang inyong stay dito sa aming bahay. Ay, gustong-gusto po namin. Magaan ang naging tanghalian namin kasi ang daldal ni Dana at gustong-gusto naman yun ni Ma'am Guada. Nakikitawa lang din kami sa kanila. Maliban sa papa ni Larry na parang walang naririnig at nakapokus lang sa pagkain. Matapos ang tanghalian ay pinasyal kami ni Ma'am Guada sa buong bahay at pinagtsaan niya pa kami. Halos makalimutan namin ang oras
Hanggang sa naghapunan na lang at nakatulog na rin kami. Morning, Liv! Ang saya mo yata. Siyempre, ang sarap ng tulog ko eh. So, inspired ka na magtrabaho niya. Oo naman, sobrang inspired. Tulungan na kita dyan sa visual aids. Salamat. Si Mama Maria lumabas na? Hindi pa yata. Magandang umaga. Paalis na ba kayo? Maganda umaga rin po. Opo, paalis daw kami. Hinihintay lang namin ang isa naming kasama at si Larry. Oh, okay. Ingat kayo ha. Nag-almusal na naman kayo, di ba? Pahahatiran ko na lang kayo mamaya ng pananghalian. Okay ba yon? Nako, maraming salamat po talaga. Oh, please, Iha. Para ka ng sirang plaka at paulit-ulit na lang pasasalamat mo sa akin. Pasensya na po. Sobrang thankful lang po talaga namin kasi hindi namin alam kung saan kami pupulutin kung hindi nyo kami pinatira dito. Masaya rin naman akong nandito kayo, Iha. Kaya okay lang yan. Masayang-masaya kami ng asawa ko. Oh, Mama Maria, buti... Ma'am! Anong nangyari sa inyo? Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Berto! Berto! Tulong dito! Init niya. Ha? Nilalagnat din siya? Oo, sobrang init niya. Ma'am, Pakibuhat si Maria, bilis. Pakitawagan mo na lang din si Doc Alejo. Sabihin mong may isa pa tayong pasyente. Hey, OMG! Pati ba naman si Ma'am Maria? Ay, anong nangyayari? Ma? Anong nangyayari? Iho, mataas ang lagnat nitong kasama nila. May sakit na ba sa kagabi? Hindi namin alam. Basta paglabas niya ng kwarto niya, bigla na lang siyang bumulagta. Buti nga't nasalo ko agad para hindi siya sumubsob sa sahig. Huwag kang mag-alala. Si Mang Berto nang bahala sa kanya. Babe, halika na. Baka nandun ang mga bata. Dana, yung ibang visual aids ko na lang, please. Oo, ako nang bahala. Ma, mauna na muna ako. Sige. Mag-ingat kayo. Walang nagsasalita sa amin sa sasakyan hanggang sa nakarating kami sa pagtuturuan namin. Mabilis ang naging kilos namin ni Dana habang inaayos ang aming mga gamit. Tinulungan na rin kami ni Larry hanggang sa isa-isa nang dumating ang mga bata at nagsimula na ang klase. Liv, may napansin ako. Ano? Parang may kulang sa mga bata. Kulang? Teka, bilangin ko. Teka, wala si Janice? Ay, hala, oo nga. Bakit kaya wala yun? Baka may sakit. Speaking of, nakakaloka ang mga nangyayari sa atin. Okay naman si Ma'am Maria kahapon eh. Paano bigla na lang siyang nahimatay kanina at ang taas ng lagnat? Seryoso, may epidemya ba dito or something? Bakit naman sunod-sunod na kamalasan ng mga nangyayari? Ay gosh, alam mo, gustong-gusto ko na talaga umuwi. Sa totoo lang, maging ako gusto na rin umuwi. Wow, talaga? Akala ko gusto mo na lang dito ka na lang eh. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Simula nung nangyari sa atin noong isang gabi, iba ng pakiramdam ko. Hindi ako mapakali na ewan. Gusto ko na lang na makauwi tayo ng maayos sa atin. Tuwagan na lang natin ng supervisor. Hindi naman siguro nila tayo pipilitin kung hindi na talaga natin kaya, diba? Hindi ko rin alam sa totoo lang. Bakit? Okay ka lang? Hindi. Pakiramdam ko kasi may nakatitig sa atin. Baka yung matandang yun, no? Kanina pa ba siya dyan? Oo. Pero akala ko kasi may binabantayan lang siyang apo niya o ano, kaya hindi ko rin naman pinansin. Parang nakita ko rin kasi siya nung first day na may hinatid na bata. Hindi ko lang maalala kung sino. Puntahan ko muna. Ha? Bakit mo naman pupuntahan? Hoy! Liv! Manang, may kailangan po ba kayo? May sinusundo po kayo? Sino po sa kanila? Wala dyan ang apo ko. Oh? Sino po bang apo nyo? Si Janice. Kayo po palang lola ni Janice? Wala nga po siya ngayon eh. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil sa inyo. Po?
Ano po ibig niyo sabihin? May nangyari po ba sa kanya? Nasaan po siya? Wala na ang apo ko. Huwag mo na siyang hanapin. Hindi na siya babalik dito. Aling Tasing? Teka lang po, anong wala na siya? Anong ibig mong sabihin? Liv! Liv! Dana! Ano naman bang nangyari? Bakit mo hinahabol yung matanda at bakit siya nag-walk out? Si Janice, Dana! Ha? Bakit? Anong nangyari? Ano ba niya yung matanda? Lola niya? Wala na daw siya. Ano? Wala? As in ano? Anong ibig sabihin ng wala na? Hindi ko alam pero ibang pakiramdam ko. Iba? Paano? OMG, tingin mo, patay na siya. Hindi ko alam. Hindi ko na alam, Dan. Alam mo, talagang dapat na tayong umalis. Halika na, tapusin na natin to. Dana, Oh, ano na naman? ang sabi ng lola ni Janice, kasalanan daw natin ang pagwala ng apo niya. Ano? Mga maham, pasensya na pero naghihintay na po ang mga bata. Babalik na po kami, Manong. Hindi mawala sa isipan ko ang sinabi ng lola ni Janice. Kaya nang mag-uwian ay halos matulala na lang din ako. Paggabi na nang matapos kami kaya nakalampara na naman kami ni Dana habang nagliligpit. Wala pa si Larry. Wala pa eh. Hindi niya naman siguro tayo iiwan dito, no? Dana, please, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Bilisan na natin ang pag-aayos. Okay. Pasensya naman. Sana maging okay na sina Ma'am Maria at Ernesto para makaalis na tayo sa lugar na to. Hindi pa nga pala natin napuntahan si Ernesto. Eh di ngayon na lang. Baka magkasama na rin sila ni Ma'am. Grabe yung pamilya ng jowa mo. Parang may hospital pa yata sa basement nila. Ganyan talaga siguro mayayaman. Ma'am Olivia, Oh, Mang Pedro, nandito pa po pala kayo? ako po ang maghahatid sa inyo kina Sir Gardo. Bakit po? Nasaan si Larry? May importanteng ginagawa lang po si Sir. Oh, okay. Dan, halika na. Yes, nandyan na. Siguro, hindi nakaalis sa trabaho si Larry. Baka napabayaan na rin yung mga dapat niyang gawin dahil sa pag-asikaso sa atin. Ay, baka nga. Ay, grabe, ang creepy talaga ng daan, Liv. Tingnan mo naman, oh. Tapos, wala pang kahit isang poste, ha? Oo nga eh. Sana man lang nilagyan nila ng poste. Eh, ewan. Gusto ko na lang talaga umuwi. Tingin mo, makaka-uwi na ba tayo bukas? Sana. I-check na muna natin sina Ernesto at Ma'am Maria. Pag maayos-ayos ng pakiramdam nila, pwede tayong umuwi na. Ako nang tatawag sa supervisor. Pag hindi siya pumayag, bahala na siya sa buhay niya. Basta yung kalagayan ng dalawang titingnan natin. Sa wakas! Diyos ko, akala ko naman magpapakamartir ka sa lugar na to. Kahit na kung ano-ano nang nangyari sa atin. Manong, bakit po tayo huminto? Ma'am, hanggang dito na lang ako sa gate. Maglakad na lang po kayo, papasok. Po! Eh, malayo pa ang bahay ni na Larry, Manong. Hindi na nga po ako makakapasok. Hanggang dito na lang. Sige na po. Kailangan ko na umalis. Wow! Ang galing! Ngayon, mag-hike tayo papuntang bahay ni na Larry. Alam mo, pakiramdam ko may galit sa atin yung matandang yun. Shh, ano pa? Tumahimik ka nga. Marinig ka pa ron, mapaaway pa tayo. Tara na nga lang. Kainis! Ito na po ang mga gamit ninyo. Salamat po. Ingat kayo, Manong. Ay, nako. Tara na, Liv. Buti na lang at may mga poste dito. Akin na yung iba. Huwag ka nang mainis dyan. Isipin mo na lang, masarap ang pagkain natin pag naabot na ang finish line. Sigurado yan. Dapat talaga. Kasi pagod na pa ako. Gusto ko nang mahiga sa malambot kong kama. Alam mo, kahit pala may mga pose ng ilaw dito, ang creepy pa rin ng daan. Akala ko ba gustong gusto mo rito kay Larry? Gusto ko yung mansyon. Pero yung lugar kung nasaan ito, ay nako. Sana sa syudad na lang sila nagtayo ng mansyon, di ba? City girl ka kasi. Oo naman, no? Wait. Ano yun? Bilisan mo na lang. Ha? Bakit? Basta bilisan mo. Dali na. Okay. Ano yan? Aso? May aso ba si Larry? Para hindi ordinaryong aso yan. Ano yung kinakain niya? Putek! Nakatingin sa atin, Lev.
Takot ako sa aso. Ano ba yan? Nasaan ang mga tao rito? Bakit ang tahimik? Dana, Napaatras kami ni Dana habang ang naglalaway na aso ay dahang-dahang naglalakad palapit sa amin. Nakatago sa likuran ko si Dana habang ginagawa ko ang lahat para lang hindi ma-provoke ang aso. Nagtaka na lang ako nang bigla itong nag-iwas ng tingin at saka dahan-dahang umalis doon. Naiwan ang kaninang kinakain niyang hilaw na karne. Napalunok ako at dahan-dahang lumapit sa karne. Pero gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong may isang paru-parong nakapinta sa parang balat ng karne. Judy, Ano? Hoy, Lev, anong ginagawa mo dyan? Tara na, pumasok na tayo at baka bumalik yung aso. Tara na, huwag mo nang kunin yan. Dana, Ano? Tumayo ka na dyan, pumasok na tayo. si Judy, siyang kinain ng aso. Ano? Ano po sinasabi mo? Oh my gosh! Bumalik ang aso! Liv, tara na! Tayo, bilis! Diyos ko! Ano yun? Liv! Si Judy, kinain siya ng aso. Ano bang pinagsasabi mo? Olivia naman! Muntik na tayong lapain ng asong ulol! Hello! Kinain niya nga si Judy, maniwala ka. Paano kakainin ng aso si Judy, ha? Eh, di ba, dinala na nga ng mga pulis yun sa morgue. Liv naman! So, paano mo may papaliwanag yung nakita ko, ha? May paru-paro sa balat ng karning kinakain ng aso. May tattoo si Judy sa balikat. Seryoso ka ba? Isang piraso lang ng laman o balat ng kung ano yung nakita mo. Bakit sigurado ka si Judy yon? Liv, please, mababaliw na rin ako dito eh. Tingin mo ordinaryong aso lang yung nakita natin, ha, Dana? Hindi mo ba nakita mukha nun? Ang pula ng mga mata. Tapos yung laki. Hindi yung pangkaraniwang aso lang. Ano gusto mong iparating? Aswang yun? Di ba sila lang naman ang may kakayahang maging hayop, di ba? Liv, natatakot ako. Nasaan na ba ang mga tao? Bakit walang tao rito? Si Ma'am Maria, puntahan natin. Wala siya. Sa basement. Di ba sabi nila kanina nandun sa basement yung mga medical supplies nila? So baka nandun nga sila. Tara na. Liv, natatakot ako. Bakit walang tao? Bakit tayo lang nandito? Halika na, okay. Hindi ko rin alam ang nangyayari. Natatakot din ako pero sa ngayon, kailangan nating mahanap si Ma'am Maria at Ernesto. Tara na. Okay. Dahan-dahan at nanginginig na bumaba kami ng basement. Nakabukas ang nag-iisang ilaw sa may gilid. Kaya kahit paano ay nakikita namin kung ano ang naroon. Pero imbes na mga kwarto o mga medical equipments ang makita namin, ay isang mahabang pasilyo lang yun. Sa dulo naman ay may isang madilim na kwarto. Liv, ano to? Akala ko ba parang hospital lang tong basement? Di ba dito nila dinala si Ma'am at Ernesto? Bakit parang morgue? Hindi ko alam, Dad. Liv, alis na tayo, please. Hindi natin pwedeng iwan sila Ma'am Maria at Ernesto. Pero, sigurado ko pang nandito sila. Liv, parang wala. Dana! Hindi! Dana! Babe? Dana? Babe, salamat at gising ka na. Nari? Aray. Huwag ka munang bumangon. Baka mahilo ka. Sakit ng ulo ko. Alam ko. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Nasaan ako? Nasa kwarto mo. Teka, huwag ka munang gumalaw, babe. Baka mapano ka. Hindi. Si Dana. Nasaan si Dana? Si Dana? Hindi ba kayong magkasama? Ikaw lang ang nakita ko sa basement. Nakabulagta ka sa sahig. Wala si Dana. Ano? Anong pinagsasabi mo, Larry? Babe, huminahon ka, okay? Baka sumakit na naman ang ulo mo. May humampas sa akin pagkatapos may humila kay Dana.
Sabi mo nasa basement si Ernesto. Bakit walang tao doon? Bakit parang morgue yun? Nasaan ang mga kasama ko, Larry? Babe, uminahon ka. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, okay? Ano? Larry, anong pinagsasabi mo? Hindi mo alam kung nasaan ang mga kasama ko? Ano ba nangyayari dito? Bakit walang tao kanina? Saan ka galing? Bakit may mga aso dito kanina? Kinain nila si Judy! Ano? Anong kinain si Judy? Babe, ano ba yung sinasabi mo? Kinain ng aso si Judy? Hindi yun basta aso lang. Aswang yon. Alam ko aswang yon. Kitang-kita kong tattoo sa balat ni Judy na naiwan ng asong yon. Sagutin mo ako, Larry. Anong nangyayari? Nasaan ang mga kasama ko? Babe, wala akong alam sa sinasabi mo. Sinabi ko na ang totoong nangyari. Nakita lang kita sa... Sinungaling! Nagsisinungaling ka, ano? Nababaliw na ako? Hindi totoo ang lahat ng nakita ko kanina? Bakit ayaw mo sabihin ang totoo, ha? May tinatago ka ba? Sagutin mo ako, Larry. Anong nasa basement na yon? Dahil sigurado ako hindi yung lugar para sa mga may sakit. At nasa na mga kasama ko? Napaka-pursigido mo talaga, Lee. Bakit kasi hindi ka nalang manahimik? Anong sinasabi mo? Ma? Kumusta, anak? Okay na ba siya? Nagwawala. Hindi yata tumalab sa kanyang ginawa niyo. Talaga? Nakakamangha. Wala pang nakakaligtas sa orasyon kung yun. Anong sinasabi mo? Anong nangyayari? Larry, sagutin mo ako! Iha, huminahon ka. Okay? Kalma. Hindi! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang! Okay. Hindi ako lalapit. Makinig ka, Iha. Pag-usapan natin to. Tutal ay magiging parte ka rin naman ng pamilya namin. Hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabi niyo? Sino kayo? Larry, ang mga kasama ko nasa sila. Ano ginawa niyo sa kanila? Iha, huwag kang mag-alala sa mga kasama mo. Nasa mabuti silang kalagayan. Maya-maya lang ay magiging parte na rin sila ng iyong pagkatao. Ano? Alam mo, gustong-gusto kita, Olivia. Matagal na panahon na kami naghahanap ng perpektong babae para sa anak namin. Pero wala kaming mahanap na kasing ganda at kasing lusog mo. Lahat ng mga naging nobya ng anak ko, nagkakasakit. Madapuan lang ng konting orasyon o pagkain mula sa mga aswang. Takutin lang namin na babaliw na. Pero ikaw, matapang ka at malusog. Hindi biro ang makaligtas sa orasyon ng isang gabunan. Tingnan mo ang nangyari sa mga kasama mo. Kayo may gawa ng kay Ernesto? Hindi ako. Ang asawa ko. Siya rin ang demonyong nakita niyo ng gabing yon. Bilib na talaga ako sa'yo. Ni hindi ka man lang tinabla ng orasyon niya sa hangin. Samantalang ang lalaking yun ay muntikan ng mamatay ng gabing yun. Ay, grabe ang hina niya. Walang hiya kayo! Walang hiya ka! Olivia, ano ba? Iwan mo ako! Huwag mo ako hawakan! Sinabi lang kumalma ka eh. Larry, ano ka ba naman? Huwag mong sasaktan si Olivia. Baka mamaya ay mapahamak yan. At hindi na mabuo ang aking apo. Ano? Apo? Hindi! Hindi! Hindi ako magkakanak sa isang aswang! Oh, Iha. Wala ka nang magagawa. Pagkatapos ng gabing ito, magiging kauri ka na namin. Yun lang naman talaga ang dahilan kung bakit ka nandito kaya. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ayaw mo noon. Mapapabilang ka sa isang napakalakas na lahi ng mga aswang. Ayoko!
Tigil ka na, Olivia. Wala ka na magagawa pa. Ito naman talagang kahantungan mo mula nang sinagot mo ko. Plinano mo to? Planado ang lahat ng ito? Oo, planado ko. Well, hindi naman lahat. Hindi ko planong mag-volunteer ka rito. Sadyang pakailamera ang mga naunang volunteers. Sinabihan na nga huwag pumunta sa gubat, pumunta pa rin. Nakita nila ang ama kong may kinakain. Kaya kinain na rin sila. Kayo ang pumatay sa kanila? Si Judy? Kayo rin yun? Isa pa yung matigas ang ulo eh. Pumunta pa rin sa gubat. Saktong may mga kalahing nandun. Gutom. Kaya kinain siya. Alam mo, hindi naman dapat madadamay ang mga kaibigan mo. Kung hindi lang sila mga pakialamero at pakialamera. Hayop ka! Walang ginawa yung tatlo sa inyo. Nasaan sila? Anong ginawa niyo kina Dana? Iha, sinabi ko na sa'yo. Makakapiling mo sila mamaya at magiging parte pa rin sila ng pagkatao mo. Dahil sila ang magiging hapunan natin. Pasensya ka na kung kailangan natin silang kainin. Mahihinang nilalang lang kasi sila. Tingnan mo yung dalawang nagkasakit agad. Hindi na rin naman sila gagaling. Kaya mas mabuting gawin na lang pagkain, di ba? Yung isa, maganda at masaya sanang kasama. Pero madaldal. Mapapahamak lang tayo pag pinauwi ko siya ng buhay. Hayop! Demonyo! Mamatay na kayo! Hindi kami namamatay, iha. May batang pinatay. Sabi ng lola niya wala na siya. Kayo bang gumawa nun? Matigas ang ulo ng batang aswang na yon. Gusto ko ba namang kainin? Kaya pinatay na ng asawa ko. Aswang? Oo. Aswang ang batang si Janice, iha. Kaya huwag ka na mag-alala. Bukod sa sinabi niya ang nangyari sa kaibigan mong si Judy, patay gutom ang batang yon. Kaya pinapatay ko na. At baka kung ano pang gawin sa'yo. Kawawa ka naman. Kawawa naman ang magiging prinsesa ng mga aswang. Hindi! Hindi pa ba kayo tapos? Pa? Relax, mahal. Sinusubukan lang naming ipaintindi sa ating bagong anak ang mga nangyayari. Hindi umepekto ang orasyon sa kanya? Hindi ko alam kung anong meron ng batang to. At hindi siya naaapektuhan ng orasyon ko. Kung sana'y napasa ilalim siya ng aking hipnotismo, ay wala na tayong magiging problema. Pero wala. Gising na gising siya. Magiging problema yan. Wala na rin naman siya magagawa, mahal. Matutuloy ang ritual na to sa ayaw at sa gusto niya. Bilisan nyo. Malapit nang bumilog ang buwan. Ayoko, Larry. Please, ayoko dito. Babe, shh. Huwag ka nang lumaban. Ayaw mo nun. Magkakasama tayo habang buhay. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Dito na tayo mamumuhay kasama ng anak natin. Hindi ka na mahihirapan pa. Ayoko maging aswang! Tama na yan. Larry, kung hindi madaan sa pakiusapan, itali mo na yan. Opo, ma. Larry, please. Larry, maawa ka. Maawa ka sa akin. Huwag ka naman laban, Olivia. Larry. Sumama ka na. Sige na. Ayoko. Maawa ka, please, Larry. Larry! Tara na, Larry. Wala na akong ibang nagawa kundi ang umiyak nang higitin ako patayo ni Larry at halos kalad ka rin palabas ng kwarto. Nakagapos ang dalawa kong kamay sa likod habang papasok kami ng basement. Mas lalo akong naiyak nang makitang nakahanay sa isang lamesa ang walang malay at duguan ng mga katawan ng aking mga kasama. Napapaligiran sila ng mga aswang na para bang may isang buffet sa harapan nila. May iba pang nagsisimula ng kumain ng mga laman ni Dana at Ma'am Maria. Hinila ako ni Larry sa gilid ng isa pang pinto na hula ko ay backdoor. Dito ka muna. Larry, pakiusap. Tama na, Olivia.
Mangyayari to sa ayaw at sa gusto mo. Magandang gabi, aking mga nasasakupan. Isang kabilugan ng buwan na naman ang ating pagsasaluhan. Pero mas espesyal ang gabing ito. Dahil bukod sa marami tayong pagsasaluhan, makakapiling na natin ang magiging prinsesa ng ating lahi. At ang magdadala sa aking apo. Ang batang susunod sa yapak ng kanyang lolo at ama. Ang batang mas magpapalaganap sa lahi ng mga aswang. Simulan na natin ang ritual. Minahal mo ba talaga ako, Lani? Anong pinagsasabi mo, Olivia? Minahal mo ba ako? O talagang una pa lang ito nang nasa isip mo? Itong plano lang ba talagang dahilan kung bakit mo ako niligawan noon? Alam mo ang sagot yan, Olivia. Walang iya ka. Hindi ako papayag na maging aswang. Wala ka nang magagawa. Mamamatay muna ako bago ako maging aswang, Larry. Hindi ako papayag. Mag-aaksaya ka lang ng laway sa mga sinasabi mo, Olivia. Tanggapin mo na lang kasi. Mariin kong kinuyom ang kamay ko at dahan-dahang kinuha ang ibinigay na anting-anting ni Ma'am Maria mula sa aking back pocket. Mabilis kong tiningnan ang isang kandila na malapit sa akin. Habang busy sila sa pag-chant ng kung ano-ano, ay buong lakas akong pumiglas kay Larry at itinulak siya sa gitna at saka pinatid ang lalagyan ng kandila papunta sa direksyon nila. Tumalikod ako at hinagis ang anting-anting, dahilan para sumilab ang malakas na apoy. Naghiyawan silang lahat. Napaatras ako. Akmang lalapit sila pero hindi sila makatawid sa apoy. Nasunog na lang si Larry sa apoy. Nalaki ang mga mata ko nang makitang magpalit anyo silang lahat. Anong ginawa mo? Ano to? Magbabayad kang babae ka! Mamamatay muna ako bago ako maging aswang! Olivia! Hindi ka makakatakas sa amin! Bakit? Kaya mo bang tumawid, ha? Pwes, habulin niyo ako! Olivia! Nasaan to? Teka, hagdan? Mataas? Nanginginig ang mga kamay ko nang makalas ko ang tali at buong puwersang tinutulak ang pinto pataas. Ramdam ko na ang init ng apoy at rinig na rinig ko ang sigawan ng aswang. Kailangan ko nang makatakas. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nabuksan ko ang pinto. Gumapang ako paakyat at nang makalabas ay kumaripas na ako ng takbo. Hindi ako tumigil hanggang sa isang truck ang huminto sa harapan ko. Sakay na! Mang Pedro! Bilisan mo! Mga kalabas na ang mga yon! Dali! Opo! Hindi naman po kayo aswang. Hindi. Hindi kita papasakayin kung aswang ako. Ang mga kaibigan ko, wala na sila. Wala ka na rin lang namang magagawa sa kanila. Maswerte ka lang at nakaligtas ka. Kaya, huwag ka nagbabalik sa lugar na ito. Dahil hindi ka nila titigilan. Tumakbo ka. Magpakalayo-layo ka. Hanggat sa kaya mo. Pero kayo po, tao po kayo pero... Ang alam nila'y tapat kami sa kanila. Siguraduhin mo ring walang mga kalabas na nangyari dito. Hindi marireport ang mga namatay. Magaling ang pamilya nilang magtakip ng ganyong bagay. Kaya ikaw, huwag ka nang babalik sa bahay mo. Umalis ka na. Kayo lang pamilya mo. Naiintindihan mo ba? Opo. Walang bus ngayon. Pero pwede ka maghintay ng last trip sa sentro. May maliit na kapilya roon. Siguraduhin mong makakasakay ka sa first trip ito. Dali mo ito. Kailangan mo ito bilang proteksyon. Anting-anting din po ba to? Panlaban ba to sa aswang? Pantago yan ng amoy mo. Mag-ingat ka. Hanggang dito na lamang ang pagtulog ko sa iyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nakalabas ako ng buhay. Nagpaumaga ako sa kapilyang sinasabi ni Mang Pedro bago mabilisang sumakay sa first trip ng bus. Gaya ng sinabi ni Mang Pedro,
Lumayo ako at lumipat ng lugar kung saan walang makakakilala sa akin. Wala na akong balita kung ano nangyari sa mga kasamahan ko o kung nakaabot ba sa pinagtuturuan namin ng nangyari. Ilang buwan akong takot lumabas. Mga ilang buwan din bago ako tuluyang nakarecover at nakapagsimulang muli. Pinili kong sa syudad manirahan para talagang malayo sa Capiz. Sa kabutihang palad ay nakakita rin naman agad ako ng trabaho. Nagtuturo pa rin ako pero hindi na sa school. Nag-offer na lang ako ng tutorial service habang nagtatrabaho sa call center. Naging okay din naman ang buhay ko pero kahit na lumipas na ang ilang taon, ay hindi pa rin mawala sa akin ang takot na baka nasundan nila ako. Hindi ko inihiwalay ang ibinigay ni Mang Pedro sa akin sa takot na baka maamoy nila ako at masundan. Hindi na rin ako basta-bastang nakakampante sa mga lugar, bagay o tao. Kung may natutunan man ako sa nangyaring yun sa akin, iyon ay ang huwag magtiwala basta-basta at maging maingat palagi sa mga pupuntahan mong lugar, lalo pa at hindi ka pamilyar. Sobra naging tiwala ko kay Larry noon, kaya agad niya ako napapaniwala sa mga sinasabi niya at muntik niya pa akong makuha. Naging sobrang kampante rin kami ng mga kasama ko nang pumunta kami sa lugar na yon, kaya hindi namin napaghandaan ang kababalaghan at mga nilalang na sumalubong sa amin. Ngayon, mas maingat na ako. Ayoko nang mangyari ulit yun. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sana'y kagaya ko ay may natutunan din kayo sa aking inilahad na kwento. Kayo ba? May mga kwentong aswang din ba kayo? Kung meron man, pwede niyong ilagay sa comment section sa baba. Kung mapipili itong liham ko, gusto ko sanang magpasalamat sa Aswang Diaries sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para ma-share ko ang aking karanasan. Kung kayo din ay mahilig sa mga kwentong aswang at kababalaghan, mag-like, subscribe at share na kayo sa channel nila. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nilang uploads. Maraming salamat sa pakikinig. Nagmamahal, Olivia.